Ano ang gawin kapag may gap sa pag-ibig fund? So, ito po, no? Kung hindi ka eligible sa 15 years na optional withdrawal dahil may gap, so ano yung gagawin natin? Unang-una, no, kapag nalaman mo through pag-ibig fund na mayroon gap doon sa contribution, ipapadetermine mo kung ano yung months na mayroong gap. Okay? So, ano yon? Yung mga buwan at taon na walang remittance doon sa pag-ibig fund. Alam po nila yan, makikita yan sa record nila. Ngayon, kapag meron ka ng listahan ng mga buwan at taon na walang contribution, first thing na pwede mong gawin on your part is hanapin mo yung payslip mo. No? Yung payslip mo, yun ang magiging sagot na pwede mong panlaban sa division at sa pag-ibig po. Yung payslip mo, kung meron kang sahod on that period at meron kang pag-ibig fund na contribution na nakadeduct sa payslip mo, then that's the time na dapat ka talagang mayroong remittance kasi may nakabawas sa sahod mo na intended for pag-ibig. May cases kasi, especially for teachers, na may mga months na wala kang sahod. It could be true. The reason is yung pagkakaroon mo ng hindi sapat na proportional vacation pay, wala kang sapat na PVP on those months, pambayad sa'yo, kaya wala kang sahod. Kapag wala kang sahod, that means wala kang payslip, wala kang contribution sa pag-ibig, sa GSIS, sa PhilHealth, sa buwan na yon. So yun mismo magiging reason na ng gap doon sa pag-ibig fund. Kaya nga sinasabi ko po kanina na determine muna kung ano yung months at hanapin yung payslip. Kasi pag alam mo na yung month na yon, baka PVP period yon, bakasyon, kung mga noong nagdaang panahon, taon, baka April or May yung gap mo, then that is possible na PVP yung cost, especially kapag kakapasok mo lang sa DepEd o kaya ay sa agency mo, DepEd kung ganun po yung gap. So, kapag wala kang sahod, huwag ka na makipag-away. Talagang wala kang remittance doon sa pag-ibig fund at talagang gap yun. Dahil wala kang sahod, wala talagang remittance na napupunta doon. Walang kawalan on your part because wala namang nabawas sa sahod mo kasi wala kang talagang sahod. So, normal yung gap kapag ganun po yung case. Pero kung mayroon kang payslip at nakikita mo doon na mayroon kang deduction, may sahod ka, may deduction for pag-ibig, tapos sa record nila gap doon, walang remittance. Pag ganun yung case, ay talagang may laban ka at dapat mayroong remittance doon. So, ang gagawin mo kapag ganun yung case ay doon sa division kasi sila po yung nagre-remit. After mag-deduct sa sahod mo, dapat i-remit ni division papunta sa pag-ibig. Kung ikaw ay nasa isang implementing school, yung autonomous school, na nasa kanila yung pondo, sila yung nagre-remit, pwede kang lumapit sa ADAS ninyo, Administrative Assistant, dahil sila yung nagre-remit. Of course, yung date, no, yung month at year na gap, no, meron kang deduction, yun ang titingnan, yung remittance list. Listahan ng remittance, yung listahan ng mga pangalan na niremit nila yung contribution doon sa pag-ibig. In that case, dapat nandoon yung pangalan mo. Okay? Kasi may deduction ka sa sahod, so dapat nandoon yung pangalan mo. Kung nandoon yung pangalan mo sa listahan, then they will issue now pwedeng certification coming from them na kasali ka doon sa binayaran on this day. Ito yung OR number for this period. Ito yung kopya ng remittance list na nandoon yung pangalan mo. So, yun ang pwedeng gawin at i-present doon sa pag-ibig para makorek, ma-reconcile yung record at papasok na yung contribution doon sa gap. So, magiging eligible ka, no, kung ganun po. So, yun po yung nakikita ko mismo as magandang paraan na gawin if ever na mayroon pong gap
sa contributions po ninyo sa Pag-ibig Fund.